Ano yun? Para may gumagalaw sa lupa! Umatras kayo! May parang gumigising sa ilalim! Mga pangahas! Tamang-tama! Gutom na gutom na ako! Lagim FM. Lagim FM. Tuwing mahal na araw ay lagi kaming nagkikita-kita ng mga kaibigan ko para sa tagisan ng anting. Akala ko laro lang nung una, biruan, suntukan at yabangan kasama sina Tolits, Aya at si Bino. Pero ng taong yun ay may nagising mula sa ilalim ng punso. Ang sigbin kalag, halimaw na gutom sa kaluluwa. Doon ko lang nalaman na ang tagisan namin ay hindi pala paligsahan, kundi ritual para ikulong ang kasamaan. At nang ako mismo ang naging punteriya ng halimaw, ay wala na akong ibang nagawa kundi lumaban. Narito ako upang ibahagi ang aming mga naging karanasan. Kung paano kami nakipagtagisan hindi lang ng lakas, kundi ng buhay mismo. Ako si Oko. At sisimulan ko na ang aking istorya. Abay, totoo nga. Tolits, Bino, kapag pinag-uusapan ang kakayahan nating tatlo, wala nang makakatalo sa akin. Naalala nyo ba nung nakaraang buwan, nung muntikan na tayong masilo ng taga-ibang baryo? Ako ang sumugod. Ako ang nagtago sa inyo. At kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon, hindi na kayo naglalakad dito sa lupa. Kaya nga naman, dapat malinaw kung sino talaga ang haligi ng grupo. Aba, Oko, haligi agad? Nung oras na yon, hindi bata, halos maihi ka sa takot. Kita ko pa mga tuhod mong kumakahog na para bang tambol sa piyesta. O hindi pa ako dumating na parang hangin. Malamang, natabunan ka na ng mga bato. Ako ang gumalaw. Ako ang tumapos, kaya tigil-tigilan mo yung pagsasabi mo na ikaw ang haligi. Baka masakal ka pa sa sariling yabang mo. Uy, kayong dalawa. Tigil na nga. Ako ang testigo sa latang yun. At alam kong wala sino man sa inyo ang dapat magyabang. Tutuusin. Pareho kayo may sabit. Si Oko muntik nang sumuko. Si Tolits muntik nang madapa sa sariling tsinelas. At sino ang nagdala ng latang kagamitan? At sinong nagbitbit ng tubig, pagkain at gamot? Aba, ako. Kung wala ako, baka naglalaway na kayo sa gutom. Grabe, Bino, Kung pagkain lang puhunan, pwede na kitang gawing kusinero. Pero sa laban, ibang usapan na yun. Hindi ka makapapantay sa akin. Lalo na't alam mong may lakas akong hindi nyo maabot. Aba, parang kanina pa yata kayo nag-aasaran. Hindi nyo ba alam na lumulubog ng araw? Kapag nagtagal pa tayo dito, baka dilim nang humabol sa atin bago pa tayo makapagsimula. Aya, ikaw pala. Matagal-tagal din nung huli tayo nagkita. Hindi ko akalain na sasama ka pa sa ganitong lakad. Akala ko kasi wala tayong dahilan para muling magharap. Uko, bakit parang nanginginig ang boses mo? Aba, parang may pinagdaanan pala kayo nitong si Aya. Ngayon ko lang narinig na nawalan ka na ng yabang. Kaibigan! Siyang tunay. Kanina lang, taas ng ihip ng hangin itong si Oko. Tapos ngayon, parang binuhusan ng malamig na tubig. Aya, anong ginawa mo rito sa kaibigan ng aming ito? Parang bigla siyang nawala sa hulog,
Tigilan nyo na nga yan. Wala kayong mararating kung puro biro at asar ang uunahin. Ang totoo, may dahilan kung bakit ako narito. At hindi para makipagtalo. Kailangan nating magsimula na. Kapag kinagat na ng dilim ang daan, hindi na tayo makakabawi. At alam niyo naman kung anong nilalang ang gumagala paggabi. Tama ka, Aya. Pero, sige. Mamaya ko na nga lang ikukwento kung bakit ako nagulat sa'yo. Kayong dalawa, tandaan nyo, Tolits, Bino, hindi pa tapos ang usapan natin ha. Kapag ligtas na tayo, babalikan ko ang kayabangan na yan. Matagal ko nang kakampi sina Bino at Tolits. Kababatang sabay kong natutong makipagsuntukan, manghuli ng palaka at magtago sa mangga ng kapitbahay. Pero si Aya, ibang kwento na yon. Dati ko siyang niligawan, ngunit tinanggihan niya ako. Umuwi siya noon sa probinsya ng nanay niya. At naiwan akong sabihin na nating sawi. Oh, dito na lang tayo sa malaking punso ah. Wala nang urungan ah. Ang usapan, 3 paligsahan. Lakas, bilis at tapang. Kung sino ang huling makatayo, siya ang panalo ngayong taon. Aba, may pagkakataon pa kayo para umatras. Tandaan nyo ha, nag-ensayo ako buong buwan. At ngayon, hawak ko ng anting-anting ko. Baka mahirapan tayo. Tolits, kahit may anting-anting ka, hindi ibig sabihin nun panalo ka na. Alam nyo naman ako, hindi ako umaatras kahit kanino. Kung hindi man ako pinakamalakas, ako naman ang pinakamatibay sa inyo. Baka akala nyo. Yan ang gusto ko. Yung umaapoy ang lakas ng loob. Pero tandaan nyo ah, hindi lang basta tagisan ng yabang to ah. Dito sinusubok ang tibay ng pagkakaibigan. Oo nga, pero aminin naman natin, may halong kaba pa rin. Punso ito, mga pare. Sabi nga ng matatanda, may bantay na nilalang dito. Ako may bantay man, sigurado ako, matagal na tayong kinain. Ang mahalaga, tapusin natin ang tagisan bago kumagat ang dilim. Tama si Oko. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Kung gusto ninyong magyabangan, gawin ninyo pagkatapos. Ngayon, simulan na natin bago pa ako mainis at ako pa ang mag-umpisa ng laban. Ang unang hamon ay lakas. Kailangan basagin ng matigas na bato gamit lang ang kamay at ang gabay ng anting. Kami ni Bino, Tolits at Aya ay nakapila. Kinakabahan ako, pero nagsimula na kami. Akin na to ah. Tingnan nyo kung gaano katibay ang kamay na pinanday ng panahon. Ayos ah, pero hindi ibig sabihin na ikaw ang panalo. Bino, ako naman! Ha? Mga lalaki talaga. Puro patigasan. Tingnan ko nga kung kaya ko ring tapatan. Ayos. Mukhang hindi ko na kailangan sumubok. Pero sige na rin. Oko, mukhang kinulang ka ng kanin ah. Kumain ka ba kanina? Ano yun? Parang may gumagalaw ang lupa. Umatras kayo. May parang gumising sa ilalim. Mula sa mga bitak na lupa ay lumabas ang maliit na kampon. Mabalahibo, mapupula ang mga mata na humahabol sa amin. At sa gitna ng lahat ay bumangon ang malaking anino. Mga panahas, tamang-tama,
Kalaga ang pinuno ng Sibina at ngayon, umanda kayo upang maging hapunan ko. Mga kasama, lahat ng anting-anting, sabay-sabay nating gamitin! Sige, para mapatigil ang kampon! Ayun, tinamaan ng mga kampon, nagtakbuhan at nabuhos sa lupa. Akala namin ay panalo na kami. Pero si Kalag, nakatayo pa rin at parang walang tama. Hindi siya tinablan. Kahit sabay-sabay na nating ginagamit ang mga anting-anting. Mga hangal! Ang anting-anting na mga tao ay wala lang sa akin. Ako ang gutom na hindi nasisiyahan at nabubusog. Kinikilabutan ako. Sa unang pagkakataon, nakita ko kahit sama-sama kaming may agimat. May mga nilalang ng hit pa sa aming kakayanan. Hindi ko alam kung paano kami makaliligtas. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi na ito simpleng tagisan lang. Mga kasama, hindi pa tapos ito. Kung hindi natin siya mapatitigil, baka buong baryo lamunin niyo. At doon nagsimula ang tunay na laban. Hindi laban ng yabang, kundi laban ng buhay. Nagsimula ang sagupaan. Hindi na ito laro. Si Kalag ay mabilis at malakas na parang wala siyang nararamdamang tama. Kahit sabay-sabay naming ginamit ang anting. Oko, Tolits, sabay-sabay tayo. Tapusin na natin to. Ha! Para lang kayong mga langgama! Teka, tinamaan ako sa tagiliran. Ang bilis niya. Hindi ko masabayan kahit hawak ko pa ang aking anting. Tulits! Huwag kang bibitaw! Akong bala rito! Kalog! Hindi mo kami matatapos ng ganun-ganun na lang! Hindi niyo ko kayang patumpahin. Ang dugo ninyo, yan ang naging lakas ko. Kaya huwag niyo lang pahirapan ang mga sarili ninyo. Dahil wala kayong laban sa akin. Napansin ko na sa bawat sugat namin ay parang lalo siyang lumalakas. Habang kami napupuruhan, siya naman ay parang hindi natitinag. Oko, hindi ko na kaya. Nalalabo ng paningin ko. Tulits! Kumapit ka! Hindi pa tapos ito! Lalaban tayo! Ramdam ko ang bigat ng hampas ni Kalag na parang mababali ang buto ko. Mga kasama, parang walang saysay ang mga tira natin. May kakaibang kailangan para matigil siya. At doon ko lang napansin si Aya. Tahimik siya at hindi kumikilos. Hawak lang ang anting-anting niya. Pero hindi nakikisabay sa laban. Aya! Bakit hindi ka kumilos? Anong ginagawa mo dyan? Hindi pa panahon. Hindi kayo mananalo kung basta-basta lang ang gagawin ninyo. Aya, kung may alam ka sabihin mo na. Kung hindi, baka hindi na kami sikatan ng araw.
Aya! Ano bang ibig mong sabihin? Huwag mo kaming pasahin pa! Halos lumuhod na kami sa dami ng sugat. Si Bino ay duguan ng braso. Si Tolits ay halos hindi makatayo. Ako mismo ay nanginginig na sa sakit at si Kalag ay lalo pang lumalakas habang sumisip-sip ng takot namin. Pero si Aya ay nakatayo pa rin kalmado na parang may alam na lihim. Aya, kung may itinatago kang paraan, ito na ang oras. Pakiusap. Tulungan mo kami. Huwag mo sana akong iwan sa pagkakataong ganito. Kung ganun, oras na! Saka kumilos si Aya. Gamit ang anting-anting niya ng hangin ay ginawan niya ng pansamantalang harang si Kalag kasama ang kanyang mga kampon upang hindi niya kami lubusang mapinsala. At doon nagsimula ang bagay na hindi ko inaakalang makikita ko. Si Aya ay hindi pala basta kalahok. Kaya nakawala si Kalag ay dahil sa inyo, sa atin. Tuwing ginagawa niyo ang tagisan bilang laro, ay humihina ang selyo ng punso. Ang dating kulungan niya ay unti-unting nabasag. Kaya pala, tamang hinala ko. Noon pa man, ang tagisan na ito hindi dapat paligsahan ng yabang o lakas. Isa itong ritual. Ritual ng dasal ng ating mga ninuno para manatiling nakaselyo ang halimaw. Pero nakalimutan natin at ginawa nating biro. Ibig sabihin, kasalanan din natin kung bakit nabuhay uli si Sigbin. Oo. At kaya ako narito ay hindi dahil sa kalahok ako. Hindi ako sumali para manalo. Ako ay sugo ng mga babaylan. Ipinadala ko para tapusin na ang maling tradisyong ito at ibalik sa tamang anyo ang ritual. Parang tinamaan ako sa sinabi ni Aya. Ang kayabangan namin, ang tawanan at ang paligsahan taon-taon, iyon pala ang dahilan ng lahat. Lagim FM. Lagim FM. Kung ganun, Aya, ikaw ang susi kung paano natin maibabalik ang silyo at ikaw lang ang nakaalam. Oo. Pero hindi ko ito kaya ng mag-isa. Kailangan ko kayong lahat. Ang anting ninyo, ang panata ninyo, at ang tapang na hindi para sa sarili, kundi para sa baryo. At sa unang pagkakataon ay naramdaman ko, hindi na ito tungkol sa panalo. Tungkol na ito sa pagtubos sa kasalanan naming lahat. Nakawala na si Kalag sa ginawang panangga ni Aya. Hinugot ko ang hininga ko at ramdam ko ang bigat ng anting sa dibdib ko. Para bang dinadagukan ng kaluluwa ko habang nakatapat kay Kalag. Lakas ang kailangan ko rito. Lakas na hindi basta laman ng laman. O siya, halimo ka. Tara, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Tolits! Saan banda? Ang bilis siyang kumilos! Sa kanan mo ako! Tumalon siya! Ayan! Umiyo sa kaliwa! Umatake ka sa tagiliran niya! Kita ko yung tunay niya anyo! Para siyang buhayang may pakpak! Walang niya! Ang tigas ng katawan niya! Para akong sumuntok sa bato! Huwag kang diretso lang! Oko, ang leeg niya! Ang pinakamahinang parte! Nakikita ko! Nagliliyab na parang sugat na hindi nag-iilom! Leeg, sige. Yun mismo ang pupuntiryahin ko! Hindi kayo pwedeng magpaantala. Ako nang bahala kay Bino.
Huwag ninyong hayaang makalapit si Kalag sa kanya. Nasa kalagitnaan na siya ng ritual. Aya, huwag mo na akong alalahanin. Kahit anong sugat, kaya kong saluhin. Basta't matapos ko ito, kailangan ko lang ng konting oras. Bino! Para kayong pinaglalaroan ng hayop na to. Umatras muna kayo! Hindi ako atras, Oko. Itong kalasag na ito, ginawa para sa ganitong laban. Kahit na mabugbog pa ako, umasira muna ang kuko ko bago ako bumigay. Oko! Bilisan mo na! Hindi ko na kayang panatiliin ang hangin sa paligid ni Bino. Bumibigay na rin ako. Parang tinutusok ang buong katawan ko. Tulits! Gabayan mo ako ng gusto! Wala nang atrasan to! Sige! Dire-diretso ka lang! Dalawang pang! Ayan! Bitiwan mo ang kaliwang kamao mo! Diyan tatama! Sige! Ngayon! Itaas mo! Suntukin mo! Nararamdaman mo ba yun, Tolits? Parang lumulubog ang kamao sa lig niya. Pero hindi pa rin siya bumabagsak. Oo. Hindi sapat ang lakas. Kailangan sabayan mo ng paniniwala ng anting-anting. Kung hindi, papakon lang siya ng papakon. Bumalik siya, Oko! Nasa likod mo na! Tumalon siya! Hindi ka makapamiminsala pa, halimaw. Para ito sa bayan at para sa mga kasama kong handang magsakripisyo! Yeah! Ngayon na! Oko! Hawakan mo siya ng matatag! Isasara ko lang silyo! Sige, Pino! Hindi ko siya bibitiwan! Mga kasama! Eto na! Isang bagsakan na lang! Doon ko lang naramdaman na halos mabali ang mga buto ko, pero hindi ako bumitaw. Sinunggaban niya ako. Ramdam ko na hinihigop ni Kalag ang kaluluwa ko. Para bang wala na akong laban. Mga kasama! Hindi ko kayang bumitaw! Oko! Lumalabo na ang mata mo! Kinukuha niya ang anting-anting mo! Bakit parang sa'yo siya nakatingin mula pa kanina? Dahil ang anting-anting mo, Oko. Ang sabi ng lola ko, hindi yan basta galing sa tao. Ninakaw ng ninuno mo mula sa mga sikpin. Kaya ikaw ang pakay niyo. Kung ganun, ako mismo ang dahilan kung bakit hindi siya tumitigil. Wala nang ibang paraan. Kailangan kong tapusin ito. Kailangan kong isakripisyo ang anting. Oko, wag! Pag wala ng anting-anting mo, ay baka hindi ka na makalaban. Baka ikaw ang masira. Aya, hindi ito tungkol sa akin. Lahat tayo pininsala nito. Kung ito lang ang paraan, gagawin ko na! Hinugot ko ang anting, nilagay sa pusong agimat at pinakawala ng lahat ng lakas. Hangin! Itulak mo siya! Isara ang ganang halimaw! Ah! Ngayon, Celio, magbigkis ka! Sa ngalan ng mga ninuno! Oko! Hawakan mo siya hanggang sa uli! Diyan sa gitna! Tumigit ka lang! At bigla ko na lang naramdaman na wala na ang anting sa dibdib ko. Pero sa pagkawala nito ay nagsara rin ang punso at si Kalag ay tuluyan ng ibinaon sa ilalim kasama ng kanyang mga kampon na sigbin. Napagkasundoan naming 5 na tapusin na ang lahat. Wala nang tagisan at hindi na yun mauulit.
Sa susunod na taon, mag-karaoke na lang tayo. Mas ligtas kesa makipagsuntukan sa sigbin. Ito lang magiging problema natin kapag sintunado lang. Basta ikaw ako ah. Huwag ka lang magpipilit na kumanta. Sigurado, mas takot pa kaming umulan kesa kay Kalag. Tama na nga! Tara na! Baka abutin pa tayo ng isang sigbin bago makarating. Umuwi kaming sugatan, pero buo. Dalang-dala ko ang aral na ang tunay na lakas ng anting ay para protektahan ng kapwa, hindi para magpaligsahan. Kinabukasan ay nag-usap kami ni Aya at sa wakas ay nasabi ko rin ang matagal ko ng kinikimkim. Aya, sasabihin ko na yung gusto kong sabihin sa'yo ng isang araw. Hanggang ngayon, ikaw pa rin kasi ang laman ng puso ko. Kung pwede, bigyan mo sana ako ng isang pagkakataon. Oko, nasa tamang edad na tayo. Ano bang hinihintay mo? Maghanda ka na ng piging at i-anunsyo mo na ang kasal natin. Hindi ako makapaniwala. Ang laban naming apat ay nagtapos sa panibagong simulan naming dalawa ni Aya. Tuwing mahal na araw ay bumabalik sa alaala ko ang gabing nilabanan namin si Kalag. Hindi paligsahan ng aming tradisyon, kundi panata ng pagkakaisa at pananampalataya. Sa halip na tagisan, panalangin at pagtulong sa kapwa ang aming dala, tanda na ang tunay na anting ay nasa puso. Naway naibigan ninyo ang kwento namin sa kung paano nagsimula sa sigbin at nagtapos sa isang kasal. Lubos na gumagalang, Oko. Lagim FM. Lagim FM.